So ito po ang PC Center at ako pa rin po July, ako pa yung technician. So ang ating pong video ngayon ay tungkol dito kay Anli Aircon Setup Review. Ito po ay follow-up video kay Mr. Leonard Morales pa rin. So pasintabi lang po, siya po ay hindi ko paborito o hindi ko sinasalista. Ito po ay follow-up video na request ng ating customer, ng subscriber. Speaking of subscriber, like and subscribe po and share nyo na rin. And then pinare-review lang po ito kung totoo po daw ba na kaya itong Anli Aircon. So define po muna natin ng Anli. Pag kumain ka sa eat all you can, hanggat nauubos mo yung pagkain mo, pwede kang bumulos ng bumulos. Yung bulos yung pagbabalik ka po at magre-refill ka. So kung Anli, ibig sabihin pwede ito ng 24/7 o 7 days a week. So diretso po natin at panoorin po natin ang video at magre-review ako ng kanyang mga devices at kung ano pa po ang ating makikita. So play maestro. Uy, play ka. Play. Mga boss, tingnan nyo ito Anli aircon ng ating setup Nakatastak ng aircon, ilaw at saka electric fan. Anli aircon natin Nasa number 4 Okay. So transparency lang po tayo, transparency check. So advice ko lang po kay Sir Leonard, kung magpapakita ka ng ganito, sana ba yung aking maliwagang reverse deck? So kung magpapakita ka ng ganito, yung wire ng aircon mo, dapat ipakita mo muna lahat para hindi ka pagdudahan. Pero mamaya po, malalaman din natin kung ito ay nakaduktong talaga doon sa inverter o hindi. Okay, play. Naka-high yung fan. Ang charging ng ating solar panel ay umaga 8.5 amperes. At yung battery natin, charging box. Okay. Simulan natin dito kay MPPT na PWM. So ito ay, linawin natin, ito po ay MPPT. Pero siya po ay PWM talaga. Panoorin nyo na lang doon sa last video natin, sa naunang video. So 13.0 volts. Tapos 8.9. Sige. 8.9. Okay. So ito po ay around 110 o 128 20 watts. So ang kanya pong solar panel ay 200 watts lang. So tandaan nyo po yan. So ito nga po pala, itong 13 volts na ito ay hindi po siya battery voltage. Siya po ay charging voltage. Yan. So dalawa po yan, isang charging voltage at saka isang battery voltage. So paano po malalaman at i-differentiate kung alin sa dalawa? Kung patay ang solar panel mo, siya po ay battery voltage o yung actual voltage ng battery niyo. Pero kung buhay ang inyong panel, ang tawag po sa kanya ay charging voltage o kaya yung running voltage niya. Okay? Play. Tapos ang battery ko dito 135 volts mga boss. Lead acid Okay, 135 AH. battery nakaparallel sa LiPo4 na battery. Okay, babalikan po natin yan. 12 volts. Pero magkaiba. Ganda na po kayo sir, malinis. Sa LiPo4. Parang nag-pedicure pa. Ayan mga boss. Kasi ito mga boss, pwede ito siya sa red acid battery, gel type, LiPo4, etc. True. Na charger. Lead acid. Okay. So lead acid, nakaparallel pa. So kung makikita nyo po dito, o malinaw yung mata nyo, may nakalagay po dyan 35 AH. So ito po ang lead acid. Ito po ang LiPo. LiPo04. Ito po ay 100 AH. So malinaw po yan. So unang-una mali po ito.
yung wire na ginamit tama, so wala po siya makapal na wire, so nagdalawa na lang siya ng wire. So good po yan, good. Safety, hindi iinit ang inyong wirings na papunta sa hindi. Ang karga mo ay napakalaki. So ito ay inverter. Ito ay yung galing sa SCC. So sana isang metro lang ito. At sana wag isagat yung 1,500. Anyways. So yung battery composition po ng dalawa o yung chemical composition ay magkaiba. Ito po ay lithium base. Ito po ay lead base. So ayan si Shopee. Naging bida. 175 po, dalawa. Di ba pwedeng 170 na lang, boss? 175. Dalawa. Masyadong... Pag wala kang pera, huwag kang order sa Shopee. Kailangan sa Lazada para mabagal. Ano, boss? Ganun yun. Kaya lumipat na ako Shopee. Hindi na ako naglalasada. Bagal, sobrang bagal. Okay, diretso kay Shopee. Tsaka Lazada yun. Pag gusto nyo mabilis na order, Shopee. Pag mabagal o wala kayong pera, mag-Lazada kayo. Okay, diretso tayo. So ito po ay hindi pwedeng pagsamahin. Pero sasabihin ng mga pilosopo, ayan, magkasama na eh. Ano pa bang proof ang gusto nyo? Okay, okay. So linisin natin. So ito ay 100 35. So 100 AH plus 35 AH equals 135 AH kasama yung tawag dito parameter, composition, hindi naman, basta yun, mamaya may isip ko yan. Ano lang po, segue. Pag po tumatanda ka, pag edad ka ng 30 o 40, unti-unti nang lumiliit yung utak nyo, kaya pagbigyan nyo na ako dahil ako po ay mag-50 na. So yun, operator, di ba? Okay. So, sa math po, walang pag-uusapan dito. Yung operator, pagpaplasin mo lang naman yan. So, pareho. So, okay yan. Pero ito po ang explanation dyan sa mga pilosopo. Meron kang 35. Ito po ay container. O, lagay na lang ng tubig, para sa mga pilosopo. And then, ito yung 35 mo. Ito yung 65. So, ito ay hindi mo pwedeng lagyan. Kasi nakaparallel ka. Pag na-detect ng battery na ito ay puno na rin yung 35 mo. So, 35 plus 35 equals 70. So, hindi pa ho tapos yung pahirap. Sa LiPo, meron kang 80% na DOD. Ang DOD, depth of discharge. So, 20% pwedeng matira sa battery. Pero sa lead acid is 50%. So, kung lilinawin natin ngayon, si Sir ay merong 75 AH na battery. Lumiit pa yung kanyang LiPo. Sa halip na madagdagan, lalong nabawasan. So, ito ay 80%, ito ay 35. Mali pala, ito ay 50% ang DOD. So, DOD po yan. So, alin ang masusunod na DOD? So, masusunod pong DOD ay si lead acid. So, ang DOD nito ngayon ay 50%. So, sa 50%, divide mo sa 2, ang malalabas po dyan ay 70 lang pala, hindi pala 75. So, 35 AH. So, lalo pa lumiit yung kanyang capacity. So, yan po ang usable. So, alam niyo naman po yan, 35 times 12 equals yung capacity. Okay, diretso po tayo kay MPPT. Okay, play. Same 12 volts, pero magkaiba. Lead acid at saka LiPo. Ayan mga boss. Kasi ito mga boss, pwede ito siya sa lead acid battery, gel type, LiPo, etc. Okay. Sa charger. So, true. Ang tinabi po niya, ito ay pwede sa LiPo.
sa LED, sa gel, at kung ano pang battery na 12 volts. So ito po kasi ay merong preset na pag sinabi mong LiPo, ay di LiPo. O may auto-detect siya, i-detect niya LiPo, i-detect niya lead acid. Pero yung sinabi niya po, at yung ETC po pala, ibig sabihin po ng ETC ay end of thinking capacity. Yes. So yung sinabi niya po na pwede ang LiPo 4, o pwede ang lead acid, o pwede ang gel battery, hindi po sinabi na pwede ang mix. Yung kanya po ay dalawang klase ng battery o dalawang chemical composition ng battery na pinagsama niya. So sana ay walang mangyari sa setup ni Sir at buhay at ari-arian po pinag-uusapan sa paggagawa ng solar. Kaya po kung napapansin nyo, kung malaking setup po ay hindi ako sumasagot dati ng precise dahil ayokong magkaganito yung setup nyo. So kung tama yung i-advise ko sa inyo, mali ang interpretasyon ninyo o kaya nagkamali kayo sa connection, sino ba nagturo sa inyo? Ako. Sino masisi? Ako. Sino mapapasama? Ako. Sino nasaktan? Kayo. Sino kawawa? Kayo. Yon. So, mali po itong discarding ito. Maling-mali po. So, play na natin habang nagbubukas ako ng aking Shopee at saka Lazada. 542 watts. Ba't ang pindutan ko'y kulay? Pink. Thank you. Okay. Mga boss, tingnan nyo to ah. So, ito po ang isang ikiniklaim ni Sir. Ito pong kanyang... Taga sa maluwang-luwang ng konti. Okay, yan. Kita-kita. Sa inverter naman po tayo. At saka itong sa breaker na ito. Gustong-gusto ko ito eh. Yan. Pero bago tayo pumunta dyan, dito muna tayo sa MCB. Ito po ay si PEMS. So, dalawa, PEMS. Doon po sa kanyang ibang video, nakita ko po na nagpalit siya ng Taxtil na MCB, kinilin nyo po na umiinit. So, bakit po uminit? So, umiinit po yung assumption lang po ito ha, pero kalimitan po sinasabi, ang assumption ay nakamamatay. So, yung input niya ay dumaan sa load side. Yung output niya ay lumabas sa line side. Input, ito ay dapat input. So, pinaliktad niya po. So, may mga MCB po na nagsusupport ng unidirectional. At meron pong mga MCB na polarized. So, basta ang tatandaan nyo po, yung left, pag MCB na DC, ang left side na nakaharap sa iyo, yung po ang positive, at yun namang nasa right side mo, yun po ang negative. So yun lang po, ina-assume po natin na ito ay nag-iinit dahil mababang klase, reverse fed, at meron pa pong isa. Tandaan nyo po, ito po ay galing sa PV o sa solar panel. Kung galing ka sa solar panel at ang iyong PV ay kukumputin mo ang amperahe o yung safety device na ilalagay mo, yan po ay magpe-base ka sa ISC. Sabihin natin nga ISC niya ay 12. Tatimes mo po yan sa 1.25. So, tingnan natin. So, 12 times 1.25. Mali pala. Hindi pala 1.25. Sorry ho. Ito pala ay 1.56 kasi ISC po pala. Breaker po yung DC breaker po pala yung sinasabi ko. Yung allowance ng DC breaker. Yung ISC naman po ay 12 times 1.56. So lalabas lang po yan nasa around 18 point ano yun, 18.72. Ito pong breaker niya ay 20A. Sinabi niya po DC MCB. Most probably ito po ay
mababa klase, reverse fed, hindi po siya supported. Kasi wala na po akong maisip ang iba. Yon. Or pala. Meron pa siyang or. Umiinit siya dahil sa wire. Dahil yung sinabi ko nga is 50% lang ito, di ba? Ito ay shot in the dark. 50% lang o 60% yung kaya niyang i-accumulate do sa kanyang 200 watts na panel. Pero most probably ito pa rin po ang problema talaga, yung reverse fed. At saka po minabasa akong review dito sa Pempems, parang ano lang Pempems. Pempems ka naman dyan. Si Pempems at saka si Taxnil ay hindi nagtitrip kahit kailangan na mag-trip. Hindi po sila addict. So isa pa po, ang breaker po, MCB, ay siya ay dalawa ang tripping mechanism. So isa pong thermal at isang electromagnet, magnetism, yun, basta magnet, magnetism, basta yun po, may isip ko rin maya yan. So yung thermal, pa nag-init po siya, ayun, ito po ay electromagnet. So magnetic field, yung magnetic field pala, magpuproduce po ng magnetic field pag nagkaroon ng surge ng current. So yun po ang dalawa nagpapatrip sa kanya. So dumako naman po tayo dito sa inverter niya at saka sa kanyang yan, sa kanyang disconnect ng battery o yung breaker ng battery niya galing sa battery papuntang inverter po pala. So 1,500 watts. Hindi po kiniklaim na 3,000 yan. Yan po ay 3,000 ang peak niya. Peak. Peak sabihin po ng peak, ituktok o kaya rurok ng tagumpay. Oh. Yan po yung sudden surge ng kuryente na kaya niya suportahan within 1 hanggang 3 seconds. Yan, yun ho seryosong definition niya. So, yung pong 1,500 watts mo, divide mo lang sa 12. So, lalabas po yan na 125 ampere. So, ito po ay 100A lang, sinabi niya po sa mga iba niyong video. Tapos itatimes mo po yan sa 1.25 para sa allowance. So yung 1.25 magiging ano po yan? So 125 times 1.2 mali, 1.25 is magiging 156 point ano? Basta 156 point something. So, yung pong 1,500 watts niya na kayang supplyan ng continuous power ay hindi mayu-utilize yung buong 1,500. Magtitrip at magtitrip po yan. Hindi niya po kayang suportahan ng buong buo yan. So, isa pa po pala at pinakalas. Paano mo ba i-define ang solar mo? So, marami ako nakita. Ito po ang aking small setup. Ito po ang aking medium setup at ito po ang aking setup na malaki. So ang small setup po ay merong 1,500 po siya. Yung isa po naman ay 3,000. So hindi mo po i-define yan ng inverter. I-define mo po yan sa solar panel, sa solar at saka sa battery. Hindi po sa inverter kasi inverter yung ginagamit mo lang na devices. Paano kung ginawan ko? Meron akong 10 ampere, 10 Ah na battery, 20 watts na panel. Tapos ang inverter ko ay 5,000 watts. O sige nga. 5,000 watts ako na set up sa bahay na off-grid. O, ba? Patay na, nag-blast out. Kaya i-define mo lagi doon sa solar panel at saka sa battery. So, ayan po ang review natin kay Sir. Sana'y wala tayong nakakalimutan at hindi po tayo naging bias. Kung may mali po tayo, sabihin nyo lang po sa comment section at
mag-subscribe po kayo, mag-like at saka mag-share. So ito po ulit ang PC Center at ako po ulit si July, ang ubat yung technician, bato-bato sa langit, ang tamaan buko.